Sumalang kayo sa set para sa taping since first teleserye nito, i-share nyo nga sa amin, nangatog ba ang tuhod nyo? Anong experience ang naramdaman niyo nung unang-una? Siyempre po, kinakabahan po kami kasi first day po namin sa taping. And Ano agad ang pinagawa sa inyo nung unang araw niyo? Ikaw, Loisa. kami po, naka-excel ako po si Jane po, may scene po na pinaiyak po kaming dalawa. Sobrang kinabahan po ako doon. Naiyak ka naman kaagad? Opo, kasi nadala po ako sa kanya nung umiyak na din po siya. Tapos sobrang na-feel ko po siya dun sa eksena kaya naiyak na po ako. 30 minutes. Yun po. Joshua. Ako po, kinabahan, pero yung scene naman po, yung, Anong unang scene mo? yung parang sa recognition day po siya, na parang papalakpak ako na. Papalakpak na. Tsaka po yung, kasi supportado ako po talaga, kasi may gusto ko nga po kay Corinne. Tapos, parang supportado ko siya, parang sobrang saya ko sa kanya. Parang gano'n. Si palakpakan na yun Si Denise taka si Vaina. Since dyan kasi, kayo yung dalawa yung pinaka-senior sa mga babae na artista. Paano nyo i-rate or anong experience mo sa mga performances nitong dalawang baguhan? Si Jane kasi hindi na siya baguhan, si Jerome kasi hindi na rin eh. So, itong dalawang baguhan, paano yung i-rate bilang mga baguhan sila? Actually, mahirap mag-rate, no? Kasi, unang-una, tinitry naman nila yung best para mapaganda yung bawat Hindi eksena. ba kayo nahirapan ng una? Naka-eksena One sila? thing kasi na talagang natutunan ko rin since matagal na rin ako sa business, isuportahan yung kapwa mo artista lalo na baguhan. And they're there naman to listen. Kapag nagbibigay kami ng tips, lalo na nandiyan na yung mga director namin na magagaling, talagang hindi pinapabayaan. So we never had a hard time sa mga bawat eksena namin. Ako, looking forward pa ako to do more scenes na mga iyakan or mga drama scenes with Loisa kasi mas konti pa yung eksena namin sa mga nagagawa pa namin. Mas marami akong eksena na drama scenes with Jane. And I could see na talagang she's really doing her best para mapagaling yung pag-ate niya. Papakita mo dito kasi sabi careful, ano ka lang eh, cutie-cutie ka lang, gano'n. Boy next door, dito ba Rumi Richard Gomez ang peg mo? So, paano yan? Well, talaga pong malaki po yung pinagkaiba nila kasi dun sa Be Careful, si Luke Andrew Lim talagang sobrang light lang yung dinadala niya lagi. Kung magka-problema man siya, alam niya at the first place na andyan yung family niya at yun yung naging trial sa kanya kung makikita niya ba agad yung family niya as yun yung tutulong, which is in the end of the day, yung family niya pa rin, sila Nikki, mga kapatid niya, sila Sir Chief, ang tutulong sa kanya, lalo na si Maya, ang mapapagaan ng buhay niya sa mga problema niya. Unlike dito, si Ryan Briones, talagang nakasandal lang kay Tony Briones, which is nawala rin in a certain point na magiging mag-isa siya hanggang sa dumating isang katulad niya na kaedad niya, ka-generation niya, si Corinne Trinidad, na siya yung tutulong para sa ganun. Yun. Pero happy si Leo sa'yo, Jerome, ha? Thank you. Remember that. Okay. We'd like to acknowledge lang the people behind. Kumbaga ikaw yung pinaka nasa taas, on top of the whole series. Gaano kalaki responsibility na ikaw yung parang sa'yo iikot yung buong serye? Actually, it was done very well kasi kung maumpisahan mo from the start ng story ni Cecilia, talaga makikita mo yung transformation ng medyo nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng anak. It was, at first, medyo lahat kami, honestly, lahat ng characters, medyo ginabahan kami, and talagang we really made sure na kung ano yung continuation ng character namin na magkaroon sa ng next generation ay mapantayan namin. Pinag-iingatan namin lahat yon. I'm talking to myself. Para sa akin talagang nahirapan ako, kinabahan ako, but hindi naman kami pinabayaan.
ng aming direktor, ng lahat ng mga staff, para at yung mga writers namin na i-explain sa amin bawat isa yung character namin sa magiging present.